20 taon na. 20 taon na niyang pinapatay ang sariling mga luha bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong pumatak. Para kay Don Alejandro Valmonte, ang bawat pagbisita sa puntod na ito ay hindi isang seremonya ng pagluluksa, kundi isang brutal na paalala. Isang kontrata na taon-taon niyang pinipirmahan gamit ang sarili niyang kalungkutan. Ito ang presyo, ito ang kabayaran ng kapangyarihan. Ang malamig na hangin ng Quezon City ay humahaplos sa mamahalin niyang Amerikana, ngunit hindi nito matagos ang lamig na matagal nang nananahan sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang krus na may lamat, sa isang halos nakalimutan ng sementeryo. Walang pangalan, walang bulaklak, tanging ang petsa lamang ng araw na gumuho ang mundo niya. Hindi ito ang libingan ng mga Valmonte. Doon, sa pribadong hardin ng kanilang pamilya, nakahimlay ang kanyang mga magulang sa ilalim ng puting marmol at sariwang mga rosas. Ang lugar na ito ay para sa kanya lamang. Isang sikretong dambana ng kanyang kabiguan. Mula rito, tanaw niya ang nagtataasang mga gusali sa malayo. Ang isa sa mga yon ay ang Toreng Salamin sa Makati, kung saan siya nakatira. Isang penthouse na puno ng sining at mamahaling bato, pero walang laman. Isang palasyo ng katahimikan. Doon, ang bawat sulok ay sumisigaw sa yaman. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang alingawngaw ng sarili niyang pag-iisa. Isabela, ang kaisa-isa niyang anak, nawala sa isang misteryosong aksidente sa barko. Walang katawan na nahanap, walang burol na naganap. Tanging ang abo na lamang ng mga alaala. Napapikit si Don Alejandro, ngunit sa halip na mukha ng anak ang makita, ang sarili niyang pagkukulang ang sumampal sa kanya. Ang mga araw na mas pinili niya ang boardroom kaysa sa mga yakap nito. Ang mga gabi na mas mahalaga ang stock market kaysa sa mga kwento nito. Huli na nang maintindihan niya na ang pinakamalaking yaman niya ay hindi ang korporasyon, kundi ang babaeng nag-iisa niyang tagapagmana. Ididilat na sana niya ang kanyang mga mata nang isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Mga boses ng bata na nagdarasal. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa paanan ng krus, sa kabilang panig, may 3 bata na nakaluhod. 2 batang babae na magkamukha, magkahawak ang mga kamay. Sa likod nila, isang mas matandang batang lalaki ang nakatayo. Tila nagsisilbing panangga nila mula sa hangin. Payat ang kanilang mga katawan. Simple ang kanilang mga damit. Ngunit sa kanilang mga muka ay may dignidad na hindi nababagay sa lugar na yon. Hindi ang kanilang mga mata ang pumukaw sa kanya. Hindi ang kanilang gutom na anyo. Ito ay ang 2 bagay na nakasabit sa leeg ng 2 batang babae. 2 kwintas. Napahinto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang buong sementeryo ay biglang nawalan ng tunog. Ang kanyang paningin ay nag-focus lamang sa 2 palawit na yon, kumikinang sa ilalim ng makulimlim na langit. Ang simbolo, ang sagradong simbolo na siya mismo ang nagpagawa. Isang bihirang disenyo na ipinasadya niya sa isang platero sa Italia para sa 18 kaarawan ni Isabela. 2 ang pinagawa niya noon, isa para sa anak at isa para itago niya na hanggang ngayon ay nasa loob ng kanyang kaha de yero. Isang pamilyar na kirot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas matindi pa sa 20 taon ng pagluluksa. Naalala niya ang nangiti ni Isabela nang isuot niya ito sa leeg ng anak. Para lagi kitang mababantayan, anak, sabi niya noon. Kahit nasaan ka man, paanong napunta ito sa kanila? Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na humakbang palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa. Natigil sa pagdarasal ang mga bata at napatingin sa kanya. May pagtataka,
at kaunting takot sa kanilang mga mata. Tinanggal ni Don Alejandro ang kanyang salamin. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Pero hindi. Naroon pa rin. Malinaw na malinaw. Ang simbolo ng pamilya nila. Ang simbolo ng pagmamahal niya kay Isabela. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa para sa kahit sino. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita siya. Mga anak, saan ninyo nakuha ang mga kwintas na yan? Nagkatinginan ang dalawang bata bago sumagot ang isa. Ang boses ay manipis na parang isang hibla ng sinulid. Pamana po ito sa amin ng aming nanay. Nanay, ang salitang yon ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Don Alejandro. Nasaan? Nasaan ang nanay ninyo? Tanong niya, halos pabulong. Ang mas matandang batang lalaki ang sumagot. Ang boses ay matatag sa kabila ng murang edad. Matagal na po siyang nawawala. Iniwan niya lang po kami sa isang bahay ampunan. Ang sabi po niya, babalikan niya kami, pero hindi na po siya bumalik. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa noo ng bunsong babae. Automatikong iniabot ni Don Alejandro ang kanyang kamay. Sa pagkukunwaring inaayos niya ito, ang kanyang mga daliri ay maingat at mabilis na kumuha ng isang piraso. Isang piraso na sapat na. Itinago niya ito sa kanyang palad na hindi nila napapansin. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang malaman. Magkano ang kailangan ninyo? Tanong niya. At kumuha ng isang makapal na pliego ng pera sa kanyang wallet. Umiling ang batang lalaki. Hindi po kami namamalimos, sir. Nagdarasal lang po kami. Ang simpleng sagot na yon ay isa na namang sampal sa kanya. Ibinalik niya ang pera sa kanyang bulsa. May mas mahalaga siyang kailangan sa mga sandaling ito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Hindi niya na sila nilingon. Pagpasok niya sa kanyang kotse, isinara niya ang pinto at ang buong mundo sa labas. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ang hibla ng buhok. Napakaliit na bagay, pero para sa kanya, hawak niya ngayon ang susi sa isang misteryong 20 taon nang nakabaon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial ang isang numero. Ricardo? Sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ang boses ay basag at nag-uutos. Kailangan ko ng isang DNA test, agad-agad. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. At sikreto lang natin to. Ang sumunod na 48 oras ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Don Alejandro Valmonte. Ang kanyang penthouse sa Makati na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang marangyang kulungan. Ang bawat pagpatak ng segundo mula sa lumang orasan sa kanyang opisina ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang tanging naglalaro sa kanyang isipan ay ang mga mukha ng 3 bata sa sementeryo at ang kumikinang na 2 kwintas. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na isang matanda lamang siyang nalulunod sa kalungkutan. Isang matandang naghahanap ng mga multo sa liwanag ng araw. Marahil ay nagkataon lang. Marahil ay ibinenta ni Isabela ang kwintas bago siya nawala. Pero hindi. Kilala niya ang kanyang anak. Ang kwintas na yon ay mas mahalaga pa sa anumang yaman. Sa gitna ng paghihintay, isang alaala ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Isang multo na 20 taon na niyang tinatakbuhan. Ang huling pag-uusap nila ni Isabela. Nakatayo sila noon sa malawak na library ng mansyon. Si Isabela, sa edad na 22, ay may ningning sa mga mata na hindi pa niya nakikita noon. May pag-ibig. Papa, mahal ko siya, sabi nito. Ang boses ay matatag. Isang mamamahayag. Ang boses ni Don Alejandro ay malamig.
walang emosyon. Isang lalaking walang pangalan, walang yaman. Isabela, hindi mo naiintindihan ang mundong ito. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay hindi kayang bumuhay sa'yo. Hindi pera ang lahat, Papa. Hindi mo pa yan masasabi dahil hindi mo pa naranasang mawalan. Sagot niya, masakit at mabilis. Valmonte ka. May responsibilidad ka sa pangalan na yan. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang taong hindi natin kauri. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng ningning sa mga mata ng anak. Napalitan ito ng sakit, ng pagkadismaya. Akala ko maiintindihan mo. Bulong nito. Akala ko, para sa'yo, ang kaligayahan ko ang pinakamahalaga. Tumalikod siya noon. Isang galaw na nagsasabing, tapos na ang usapan. Hanggat hindi mo nakikita ang pagkakamali mo, huwag mo na akong kakausapin tungkol sa lalaking yan. Iyon na ang huli. Kinabukasan, wala na si Isabela. Nag-iwan lang ito ng isang sulat na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang balita. Ang barkong sinasakyan nito patungong Cebu ay lumubog sa gitna ng isang bagyo. Hindi na niya nakita kahit ang anino nito. Ang pagsisisi ay parang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa sa loob ng 20 taon. Isang tunog ng doorbell ang pumutol sa masakit na alaala. Si Ricardo, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ay naroon na. Walang imikan. Inabot lang nito ang isang brown na envelope. Nang maiwang mag-isa, tinitigan ni Don Alejandro ang sobre na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ang kanyang mga kamay na kayang magpatakbo ng isang multibilyong korporasyon ay nanginginig ngayon na parang isang dahon. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Inilabas niya ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang bagay lamang, isang numero. Naroon, nakasulat sa itim na tinta, isang testimonya ng dugo na hindi kayang burahin ng panahon. Probability of grand paternity, 99.98%. Nabitiwan niya ang papel. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang baga. Ang mga numerong yon ay sumasayaw sa kanyang paningin. At pagkatapos, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 20 taon ang naganap. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. Hindi ito isang hagulgol. Isa itong tahimik na pag-agos. Isang tahimik na pag-amin ng isang pusong bato na sa wakas ay nabasag. Buhay ang kanyang dugo. Mayroon siyang pamilya. Hindi siya nag-iisa. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib. Ang ngiti at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Isang pakiramdam ng purong kaligayahan ang bumalot sa kanya. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit kasabay ng init na yon, isang malamig na agos ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Isang ideya. Isang tanong na kasing talim ng isang kutsilyo. Itinaas niyang muli ang papel. Tinitigan ang resulta. Kung apo ko sila, kung dugo ko ang nananalaytay sa kanila, ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Kung ganoon, ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas, mas malakas pa sa balita ng pagkamatay ni Isabela. Hindi namatay si Isabela sa isang aksidente. Ang aksidente ay isang kasinungalingan, isang takip, isang palabas. Tumakbo siya. Umiwas, nagtago, nanganak ng palihim. Bakit? Sino ang kanyang tinatakasan? Ang mga piraso ng palaisipan ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan, isang madilim at nakakapangilabot na larawan. Ang biglaang pag-angat ni Rafael sa kumpanya pagkatapos ng aksidente. Ang unti-unting pagkontrol ni Corazon, ang kanyang kapatid, sa mga desisyon ng board. Ang kanilang mga ngiting puno ng awa sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Isabela. Sila ang nakinabang. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay naging abo. At mula sa abo na yon, isang apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi na niya naramdaman
Sa loob ng mahabang panahon, galit. Isang dalisay at nagbabagang galit. Lumakad siya patungo sa isang mesa kung saan nakapatong ang isang larawan. Ang larawan nilang magkapatid, si Corazon, at ang anak nitong si Rafael. Nakangiti sila. Masaya. Isang perpektong pamilya sa paningin ng lahat. Ngayon, ang nakikita niya lang ay dalawang ahas, dalawang traidor. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ngayon ay matatag, puno ng isang bagong determinasyon. Nag-dial siya sa kanyang head of security. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig na parang yelo, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Hanapin niyo ang mga bata, ang 3 bata sa sementeryo sa Quezon City. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan ng kanyang mga kaaway. Iuuwi ko na ang aking mga apo. Ang balita ng pagdating ng 3 bata ay kumalat sa mansyon ng mga Balmonte na parang isang lihim na apoy. Walang usok, ngunit ramdam ang nakakapasong init. Para sa mga kasambahay, ito ay isang misteryo. Para kay Doña Corazon, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nakatayo siya sa tuktok ng grandiosong hagdanan. Ang kanyang postura ay kasing tikas ng isang reyna. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Sa kanyang tabi ay ang anak na si Rafael. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasabik. Ngunit ang kanilang mga mata, kung may sino mang maglalakas loob na tumitig, ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa ibaba, dahan-dahang ipinasok ng mga security personnel ang 3 bata. Si Don Alejandro mismo ang umalalay sa kanila. Ang mga bata ay namimilog ang mga mata, tila mga ibong naligaw sa isang gintong hawla. Ang kanilang simpleng mga damit ay isang malaking kontradiksyon sa nagniningning na marmol na sahig at matatayog na arko ng mansyon. Alejandro, kuya, ano yung sorpresa ito? Ang boses ni Corazon ay puno ng huwad na tuwa. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na. Sino ang mga anghel na ito? Hindi sumagot si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kapatid. Dumaan ang tingin ni Corazon sa mga bata at sandali niyang nasilayan ang mga kwintas sa leeg ng 2 babae. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Ngunit ang maskara niya ay hindi natinag. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumalansing sa sahig. Napakagagandang mga bata. Ano ang pangalan ninyo? Ako po si Leo. Sagot ng batang lalaki. Ang boses ay may pag-aalinlangan. At sila po ang mga kapatid ko. Sina Luna at Sofia. Leo, Luna at Sofia. Ulit ni Corazon. Ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napakagagandang pangalan. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang pisngi ni Sofia. Ngunit sa isip niya ay isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Bakit ngayon pa sila bumalik? Akala ko'y tapos na ang lahat. Si Rafael naman ang lumapit, may dalang 3 malalaking kahon ng laruan. Welcome sa aming tahanan. Ako si Tito Rafael ninyo. Ngumiti siya. Isang ngiting perpektong kinopya mula sa mga business magazine. Isang namangiting malamig at walang buhay. Mula ngayon, biglang nagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay may autoridad na pumuno sa buong entrada. Dito na sila titira. Sila ang mga apo ko. Katahimikan. Ang mga kasambahay na nagbubulungan sa gilid ay napahinto. Ang ngiti sa mukha ni Rafael ay bahagyang natigilan. At si Corazon, sa kabila ng kanyang galing sa pag-arte, ay hindi napigilang ipakita ang isang kislap ng gulat at takot sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na pinalitan ng kunwaring pag-iyak. Apo mo, kuya? Tumayo siya at niyakap ang kapatid. Isang milagro. Isang napakalaking milagro
Ang dugo ni Isabela, buhay. Ngunit ang yakap niya ay malamig at ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay para lamang sa palabas. Dinala ng mga katulong ang mga bata sa kanilang magiging silid. Nang mawala na sila sa paningin, nawala rin ang lahat ng pagkukunwari. Si Don Alejandro ay tumalikod at umakyat sa kanyang opisina nang walang imik. Naiwan si Corazon at Rafael sa paanan ng hagdanan. Ano ang ibig sabihin nito, Mama? Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Mabilis na hinila ni Corazon ang anak papasok sa pinakamalapit na silid, isang maliit na library. Isinara niya ang pinto ng may puwersa. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng awa, ay isa na ngayong nakakatakot na imahe ng galit at pag-aalala. Ibig sabihin, may problema tayo. Sabi niya, ang boses ay mariin at mababa. Isang malaking problema, alam na niya. Hindi ko alam kung paano, pero alam na niya. Naglakad siya pabalik-balik, parang isang tigre na nakakulong sa hawla. 20 taon, Rafael, 20 taon nating pinaghirapan ito. Ang Belmonte Corporation ay halos nasa mga kamay na natin. At ngayon, dahil sa 3 batang kalye na yon, kung buhay ang mga batang yon, ibig sabihin, hindi matuloy ni Rafael ang sasabihin. Oo, sagot ni Corazon. Huminto siya at hinarap ang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Maaring buhay pa ang pinsan mo. Maaring nagtatago lang siya sa kung saang hukay. Anong gagawin natin? Tanong ni Rafael. Kung magsasalita si Isabela, tapos tayo, ang lahat ng ginawa natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. Lumapit siya sa anak at inayos ang kwelyo nito. Ang kanyang paghaplos ay tila sa isang ahas. Kailangan nating malaman kung nasaan si Isabela, sabi niya. At kung buhay pa siya, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Kailangan nating tapusin ang nasimulan natin. Tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw niya ang hardin. Nakita niya si Don Alejandro na nakatayo roon. Ipinapakita sa 3 bata ang mga rosas na paborito noon ni Isabela. Isang imahe ng isang masayang pamilya. Isang imahe na nagdulot ng matinding kirot ng inggit at galit sa puso ni Corazon. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Rafael. May plano ako. Isang plano para mawala sila ng tuluyan. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Belmonte ay puno ng isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Sa labas, ang lahat ay perpekto. Isang mapagmahal na lolo ang muling nabubuhayan ng loob kasama ang kanyang mga bagong tuklas na apo. Isang mapagmalasakit na tiyahin at pinsan ang buong pusong tumatanggap sa kanila. Pero sa loob, sa likod ng mga nakasarang pinto at sa mga pasilyong naliliman ng dilim, isang laro ng anino ang nilalaro. At si Don Alejandro, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi sigurado kung paano mananalo. Ang unang opensiba ay nagmula kay Corazon at ang armas niya ay ang pinakamatamis na lason, ang kabaitan. Tuwing umaga, ang kwarto ng mga bata ay punununan ng mga bagong laruan, mga damit na mas mahal pa sa taunang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Tuwing hapunan, ang mesa ay isang piyesta. Ito, Sofia, kainin mo itong alimango. Paboritong-paborito ito ng mami ninyo noon, sabi ni Corazon isang gabi. Ang kanyang boses ay malambing habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng bata. Alam niyo ba, noong maliit pa si Isabela, madalas kaming maglaro sa hardin. Ako ang lagi niyang kalaro. Sinasabi niya sa akin ang lahat ng kanyang sikreto. Napapatingin si Don Alejandro mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Nakikita niya ang pekeng na pamangiti. Naririnig niya ang mga kasinungalingan na nakabalot sa matatamis na salita. Sinusubukan ni Corazon
na agawin hindi lang ang atensyon ng mga bata, kundi pati na rin ang mga alaala ng kanyang anak. Kinukuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang magawa. Anong sasabihin niya? Huwag kayong maniwala sa tiya ninyo, nagsisinungaling siya. Mas lalo lang niyang guguluhin ang isip ng mga bata. Ang atake naman ni Rafael ay mas tahimik, ngunit mas nakakakilabot. Isang hapon, habang si Don Alejandro ay may kausap sa telepono sa kanyang opisina, nakita niyang pumasok si Leo sa malaking library. Pagkalipas ng ilang minuto, sumunod si Rafael. Naramdaman ni Don Alejandro ang isang pamilyar na kaba. Mabilis niyang tinapos ang tawag at lumabas. Hindi niya narinig ang pinag-usapan nila. Ang nakita na lamang niya ay si Leo na lumalabas mula sa library. Ang mukha ay maputla, ang mga mata ay malaki sa takot. Si Rafael ay nasa likod nito, nakangiti. Tinuturuan ko lang si Leo tungkol sa mga libro, kuya, sabi ni Rafael nang makita siya. Mahilig pala siyang magbasa tulad ko. Hindi na nagsalita si Leo buong hapunan. At nang gabing iyon, narinig ni Don Alejandro ang mahinang pag-iyak nito mula sa kabilang silid. Alam ni Don Alejandro na hindi niya kayang labanan ang mga multong ito ng harapan. Si Corazon ay isang ahas na nagbabalat kayong kalapati. Si Rafael ay isang anino na tumatagos sa mga pader. Kailangan niya ng sandata. Kailangan niya ng katotohanan. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Tinitigan niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato niya kasama ang isang mas batang lalaki. Kapwa nakasuot ng toga sa araw ng pagtatapos nito sa law school. Si Attorney Emmanuel Reyes, ang kanyang kaibigan, ang kanyang abogado, ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 40 taon. Kinuha niya ang telepono at nagdial. Manny, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Don Alejandro, napatawag ka. May problema ba? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang at pag-aalala. May ipapaimbestiga ako sa'yo, sabi ni Don Alejandro. Ibinaba niya ang kanyang boses. Isang bagay na sensitibo. Kailangan kong malaman ang lahat ng transaksyon sa pananalapi ni Rafael sa nakalipas na 20 taon. Lahat. Lalo na ang mga panahong kakaalis lang ni Isabela. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Reyes. Masusunod, Don Alejandro. Pero, para saan ito? Basta't gawin mo lang, Manny. At gusto kong sa ating dalawa lang ito. Walang sino man ang pwedeng makaalam. Naiintindihan mo? Malinaw, Don Alejandro. Ako ang bahala. Pagkababa niya ng telepono, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Sa wakas, gumawa na siya ng isang konkretong hakbang. Hindi na siya isang hari na nakakulong sa sarili niyang palasyo. Isa na siyang general na nagsisimula nang iguhit ang kanyang plano ng pag-atake. Kinagabihan, habang tinitingnan niya ang mga apo na natutulog ng mahimbing, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Don Alejandro, boses ni Reyes. Huwag kang magtatanong kung bakit sa ibang numero ako tumawag. Napakunot ang noo ni Don Alejandro. Anong nangyayari, Manny? Ang boses ni Reyes sa kabilang linya ay mababa at nagmamadali. Puno ng isang bagay na hindi pa niya narinig dito dati. Takot. Don Alejandro, may natuklasan ako. Isang bagay na malaki. Mas malaki at mas madumi kaysa sa inaakala natin. Napatayo si Don Alejandro. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Hindi sa telepono. Masyadong delikado. Pero kailangan nating mag-ingat. Doblehin mo ang seguridad mo at ng mga bata. Ang mga taong binabangga natin, hindi sila nagbibiro. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay parang isang mitya na nagsindi ng apoy sa loob ni Don Alejandro. Sa wakas, isang kumpirmasyon.
Isang patunay na ang kanyang mga hinala ay hindi lamang guni-guni ng isang matandang nagluluksa. Meron siyang kalaban at mayroon na siyang kakampi. Magkita tayo, sabi ni Don Alejandro sa telepono. Sabihin mo kung saan at kailan. Bukas ng gabi, sagot ni Reyes. Sa isang lumang bodega sa may Pantalan. Address number 2 Pier 4. Walang ibang tao roon. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Ikaw lang. Dadalhin ko ang mga dokumento. Masyadong delikado, Manny. Bakit doon? Dahil sinusundan nila ako, Don Alejandro. Bulong ni Reyes. Nararamdaman ko, ito lang ang tanging paraan para makasiguro tayong hindi tayo maririnig o makikita. Magtiwala ka sa akin. Pagkababa ng telepono, hindi mapakali si Don Alejandro. Ang ideya na pumunta ng mag-isa sa isang abandonadong lugar ay labag sa lahat ng kanyang instincts. Ngunit ang tiwala niya kay Manny Reyes ay isang pundasyong itinayo sa loob ng 40 taon. Si Manny ang kasama niya nang itayo niya ang korporasyon. Si Manny ang nandoon nang mamatay ang kanyang asawa. Si Manny ang isa sa iilang taong nakakita sa kanyang umiyak. Kung may isang taong hindi siya kayang traidurin, ito ay si Manny Reyes. Kinabukasan, lumipas ang maghapon na parang isang panaginip. Pinilit niyang maging normal sa harap ng mga bata, ngunit ang kanyang isip ay nasa bodega na sa Pantalan. Nang gumabi, nagpaalam siyang may pupuntahan lang na mahalagang pulong. Mag-iingat ka, kuya, sabi ni Corazon na may ngiti sa labi. Isang nangiting ngango ngayon ay tila may kahulugan ng mas malalim at mas nakakatakot. Nag-iisa siyang nagmaneho patungo sa Pantalan. Ang amoy ng ngalat at kalawang ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay madilim, tahimik, at nakakapanindig balahibo. Natagpuan niya ang Bodega 217, isang malaking gusali na kinakain na ng kalawang. Pumasok siya sa loob. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa ilang maruruming bintana na tinatamaan ng ilaw ng buwan. Ang hangin sa loob ay mabigat at amoy alikabok. Manny? Tawag niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Walang sumagot. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang pakiramdam niya ay mali. Isang malaking pagkakamali. May mga nakakalat na kahon at lumang makinarya sa paligid. Manny, nandito na ako? Sigaw niya ulit. Katahimikan. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa para tawagan ito, nang biglang may marinig siyang kaluskos mula sa itaas. Tumingala siya. Sa isang metal na pasilyo sa itaas, isang anino ang gumalaw. Pero hindi yun si Manny. Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa bodega. Ang biglaang liwanag ay nakakasilaw. Napapikit si Don Alejandro. Nang muli siyang dumilat, nakita niya sila. Nakatayo sa pasilyo sa itaas ay si Rafael at sa tabi nito, nakangisi ay si Attorney Emmanuel Reyes. Ang mundo ni Don Alejandro ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Magandang gabi, Tito, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Mukhang naligaw ka yata. Hindi makapagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Reyes, ang kanyang kaibigan. Ang sakit ng katrayduran ay parang isang espadang bumaon ng dire-diretso sa kanyang puso. Mas masakit pa ito kaysa sa galit. Bakit, Manny? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Basag at puno ng pait. Nagkibit-balikat lang si Reyes, isang kilos na puno ng kasakiman. Negosyo lang, Don Alejandro. Mas malaki ang alok nila. Alam mo ba kung gaano kakatanga, Tito? Patuloy ni Rafael, bumababa na ito ngayon sa hagdanan, papalapit sa kanya. Sa isang salita mo lang, kaya kong ipatumba ang buong Valmonte Corporation. Pero hindi. Mas pinili mong mag-imbestiga. Mas pinili mong maghanap ng multo. At ang pinakanakakatawa sa lahat, nagtiwala ka sa ahas na ikaw mismo ang nag-alaga. Huminto si Rafael sa harap niya. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa'yo.
Sa ngayon, gusto ko lang iparating ang isang mensahe. Itigil mo na ang kahibangan na ito. Itigil mo na ang paghahanap. Ibigay mo sa akin ang posisyon bilang CEO at mabubuhay kayo ng payapa ng mga apo mo. Parang isang sampal ang mga salitang yon kay Don Alejandro. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang dalisay na galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Kahit kailan, sabi ni Don Alejandro, ang bawat salita ay mabigat. Hinding-hindi mapupunta sa iyo ang pinaghirapan ko. Ngumisi si Rafael. Akala ko rin yan ang isasagot mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at may dalawang malalaking lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga kahon at maras na hinawakan si Don Alejandro sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban. Tinitigan niya lang si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang paghihiganti na mas malupit pa sa kamatayan. Nang gabing iyon, umuwi si Don Alejandro sa mansyon na may mga pasa sa tagiliran at isang sugat na mas malalim pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang naging malinaw. Lubos na siyang nag-iisa sa laban na ito. Kinabukasan, hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, isang desisyon ang nabuo. Kung hindi niya kayang magtiwala sa mga taong kilala niya, hahanap siya ng taong hindi kilala ni Numan. Kinuha niya ang isang lumang business card mula sa kanyang wallet. Isang card na ibinigay sa kanya ng isang dating general ng pulisya. Isang pribadong investigador. Isang taong kayang maghukay ng mga lihim na matagal nang nakalibing. Tinawagan niya ito. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Attorney Emmanuel Reyes. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap niya, saan siya pumupunta, at kung sino ang nagbabayad sa kanya. At gusto kong makuha ang resulta sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng 24 na oras, isang sobre ang iniwan sa gate ng mansyon para sa kanya. Walang pangalan, walang anumang marka. Binuksan niya ito sa loob ng kanyang opisina. Sa loob, may isang litrato. Ang litrato ay malinaw. Si Attorney Reyes na nakatayo sa isang madilim na parking lot at ang taong nag-aabot sa kanya ng isang itim na maleta na puno ng pera ay walang iba kundi ang kanang kamay ni Rafael. Kinuyom ni Don Alejandro ang kanyang kamao. Ang litrato ay nayupi sa kanyang palad. Ngayon, sigurado na siya. Ngayon, hawak na niya ang simula ng katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay muling tumunog. Si Attorney Reyes. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Itinatago ang bagyong nagwawala sa ilalim. Don Alejandro, sabi ni Reyes, patawad na kung hindi ako nakapunta kagabi. Nagkaroon ng emergency, pero may natuklasan ako. Isang bagay na malaki. Kailangan nating magkita. Sige, Manny, sagot ni Don Alejandro. Ang boses ay malamig na parang yelo. Magkita tayo bukas. Binabaan niya ito ng telepono. Pagkatapos ay dinial niya ang numero ng investigador. Sundin mo si Reyes, utos niya. Gusto kong malaman kung saan siya pupunta pagkatapos ng pagkikita namin bukas. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. May gusto lang akong linawin. Tungkol sa katapatan mo. Ang pagkikita nila ni Attorney Reyes ay mabilis at walang laman. Isang pag-arte na perpektong ginampanan ni Don Alejandro. Umupo siya. Nakinig sa mga kasinungalingan ni Reyes tungkol sa isang koneksyon sa isang Swiss bank at nagpanggap na naniniwala sa bawat salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay matamlay at ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Alam niyang pag-alis ni Reyes sa restaurant na yon, ang tunay na laro ay magsisimula. Pag-uwi niya, ang mansyon ay abala. Si Corazon ay nag-aayos ng isang maliit na salo-salo sa hardin para sa mga bata. Para naman maramdaman nilang tunay na silang parte ng pamilya, sabi nito.
Ang boses ay puno ng kabaitan na ngayon ay nagdudulot ng pagduduwal kay Don Alejandro. Pinilit niyang ngumiti at samahan ang mga bata sa hardin. Ang tatlo, lalo na ang kambal na sina Luna at Sofia, ay tuwang-tuwa sa mga lobo at sa matamis na pagkain. Si Leo ay medyo tahimik pa rin, ngunit nakikita ni Don Alejandro ang unti-unting paglumanay sa mukha nito. Sa kabila ng panganib, ang makita silang tumatawa ay isang balsamo sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa kabilang banda, sa isang madilim na opisina sa Makati, si Rafael Valmonte ay hindi mapakali. Katatanggap niya lang ng tawag mula kay Reyes. Mukhang naniwala siya, boss. Sabi ni Reyes. Ang sabi ko, may lead ako sa isang bank account sa ibang bansa. Magaling! Sagot ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay hindi mapalagay. Pero hindi sapat iyan. Isang maling galaw lang, tao tayo. Alam niya na may nag-trador sa kanya sa bodega. Alam niyang may alam tayo. Nag-iisip na yon. At kapag nag-isip ang matanda, delikado. Anong plano mo, Rafael? Tanong ng ina niyang si Corazon na nakaupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. Huminga ng malalim si Rafael. Ito na, ang huling baraha. Ang pinakamaduming alas. Kailangan nating bigyan siya ng isang bagay na mas malaki para pag-isipan. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay dumidilim. Kailangan nating iparamdam sa kanya kung ano talaga ang maaari niyang mawala. Kailangan nating saktan siya kung saan pinakamasakit. Tumingin siya sa kanyang ina. Mama, siguraduhin mong abala ang lahat sa party sa hardin. Siguraduhin mong walang sino man ang titingin sa direksyon ng maliit na gate sa likod. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono at nag-dial. Handa na ba kayo? Sabi niya sa kabilang linya. Ang target ay yung isa sa kambal. Yung may ribbon na pink sa buhok. Tandaan nyo, walang pisikal na sakitan. Takutin nyo lang. Pagkatapos, iwan nyo lang siya sa labas ng gate pagkalipas ng 1 oras. Malinaw. Ibaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, isang halo ng takot at masamang kagalakan. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Sa hardin ng mansyon, ang tawanan ay napapalitan ng laro. Nagtataguan ang mga bata. Si Sofia, na may pink na ribbon, ay tumakbo papalayo sa iba. Ang kanyang maliit na tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Napunta siya sa isang bahagi ng hardin na malapit sa pader sa likuran, kung saan hindi masyadong tanaw ng mga matatanda. Nagtago siya sa likod ng isang malaking paso. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba ng laro. Hinihintay niyang may mahanap sa kanya. Ngunit ang dumating ay hindi ang kanyang kapatid. Isang kamay na may itim na guwantes ang biglang tumakip sa kanyang bibig. Bago pa siya makasigaw, binuhat na siya ng isang lalaking nakaitim na bonete at mabilis na dinala patungo sa maliit na gate sa likod na ngayon ay bahagyang nakaawang. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Tahimik, mabilis, walang nakapansin. Lumipas ang 10 minuto. Sofia, huli ka na! Sigaw ni Luna na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi ka magaling magtago. Nilibot niya ang paningin. Sofia! Nagsimulang maghanap ang mga bata. Lolo? Tito? Hindi po namin makita si Sofia. Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Doon nagsimula ang gulo. Ang unang reaksyon ay pagtataka na mabilis na naging pag-aalala at sa huli ay naging purong sindak. Ang mga hardinero, kasambahay at security guard ay nagsimulang magpanik, tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Si Corazon ay nag-umpisang umiyak. Ang kanyang mga sigaw ay mas malakas pa sa lahat. Ngunit ang lahat ng ingay ay nawala sa pandinig ni Don Alejandro. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na kabog ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang parehong lamig na naramdaman niya, 20 taon na, ang nakakaraan nang matanggap niya ang balita
tungkol sa barko. Hindi, hindi ulit. Sofia! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nawawala sa hangin. Apo! Tumatakbo siya. Hindi alintana ang kanyang edad, ang kanyang pagod. Tinitingnan niya ang bawat sulok, bawat palumpong, bawat anino. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Ang kanyang kasaysayan ay umuulit. At kasalanan niya ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang kasambahay na tumatakbo mula sa guardhouse ang sumigaw. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at pawis. Nawawala si Sofia. Wala na po ang bata. Ang sigaw ng kasambahay ay parang isang putok ng baril na nagpatigil sa lahat. Para kay Don Alejandro, ang mga salitang iyon ay isang hatol, isang brutal na kumpirmasyon na ang digmaang ito ay umabot na sa antas na kinatatakutan niya. Ginamit na nila ang mga bata, nawalan siya ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa damuhan. Ang lahat sa paligid niya ay gumagalaw na parang pinabagal na pelikula. Nakita niya ang pekeng pag-aalala sa mukha ni Rafael na nag-uutos sa mga gwardya. Nakita niya si Corazon na nagpapaypay habang kunwari hihimatayin. Nakita niya ang umiiyak na si Luna at ang natutulalang si Leo. Ang kanyang pamilya, dinurog sa harap niya. Kasalanan ko to. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay garalgal. Ako ang nagdala sa kanila dito. Ako ang naglagay sa kanila sa panganib. Ang sumunod na oras ay isang bangungot ng mga sirena, pulis, at mga tanong na hindi niya masagot. Si Don Alejandro ay parang isang estatwa sa gitna ng unos, walang imik. Ang isip ay blangko sa pagkabigla at pagsisisi. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na bumuo ng isang imperyo, ngunit walang nagawa para protektahan ang sarili niyang apo. Pakiramdam niya, talo na siya. Anong laban pa ang ilalaban niya? Kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang mga apo, handa na siyang isuko ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, ang pride, ibalik lang nila si Sofia. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang gwardiya ang humahangos na tumakbo palapit. Sir! Sir! Nasa labas po ng gate sa likod. Ang bata. Hindi na nag-isip si Don Alejandro. Tumakbo siya, kasama ang lahat ng tao, patungo sa likurang gate. At doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakaupo sa gilid ng kalsada si Sofia. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot. Sofia! Tumakbo si Don Alejandro at niyakap ang bata nang mahigpit na parang mawawala itong muli. Naramdaman niya ang maliliit na braso nito na gumanti ng yakap. Ang mukha nito ay isinubsob sa kanyang dibdib. Buhay. Ligtas. Sa tabi ng bata, sa kalsada, may isang pirasong papel na nakapatong sa ilalim ng isang bato. Kinuha ito ng isang pulis at ibinigay kay Don Alejandro. 4 na salita lang ang nakasulat, ginupit mula sa mga letra ng dyaryo. Umpisa pa lang to, iyon na ang huling dagok, isang malinaw na mensahe, isang tanikala na itinali sa kanyang leeg. Manahimik ka o ang susunod ay hindi na isang babala. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, habang kinakausap ng mga pulis ang lahat, umakyat si Don Alejandro sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng 100 taon sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok siya, hindi sa sarili niyang kwarto, kundi sa katabing silid na 20 taon nang hindi nabubuksan. Ang silid ni Isabela. Ang amoy ng alikabok at lumang pabango ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin. Tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. Ang mga libro sa estante, ang mga litrato sa pader, ang puting kama na may kulambo. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng silid, at doon, sa wakas, bumuhos ang lahat. Hindi luha, kundi isang mabigat na pakiramdam ng kabiguan.
Isang pagsuko. Talo na ako, Isabela. Patawarin mo ako. Sa kanyang pag-iyak, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula roon, isang bagay ang nahulog at gumulong sa sahig. Ang kahoy na music box ni Isabela. Ang regalo niya rito noong bata pa ito. Pinulot niya ito. Marahan niyang binuksan ng takip. Ang maliit na balerina sa loob ay umikot. At isang pamilyar, malungkot na himig ang tumugtog sa katahimikan ng silid. Pure Elise, ang paboritong piyesa ni Isabela. Habang pinapanood niya ang umiikot na manika, isang bagay sa kanyang puso ang tila kumalma. Para bang ang himig na yon ay isang bulong mula sa nakaraan, isang yakap mula sa kanyang anak. Nang matapos ang tugtog, isasara na sana niya ang takip ng bigla, may narinig siyang isang mahinang tunog. Click! Isang tunog na hindi dapat nandoon. Galing ito sa ilalim ng kahon. Napakunot ang kanyang noo. Binaligtad niya ang music box. Sa ilalim, sa gitna ng makinis na kahoy, may nakita siyang isang bahagyang nakaangat na linya na hindi niya napansin dati. Sinubukan niyang tusukin ito gamit ang kanyang kuko. Isang lihim na kompartimento ang bumukas. Ang kanyang hininga ay napigil. Ang kanyang puso, na kanina'y puno ng pagkatalo, ay biglang nagsimulang tumibok ng may bagong pag-asa. Sa loob ng maliit na espasyo, maingat na nakatupi, ay isang maliit na hard drive at isang selyadong plastic pouch na naglalaman ng ilang piraso ng papel. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng silid ni Isabela ang nagsilbing tanging ilaw ni Don Alejandro. Ang buong mansyon ay nasa katahimikan na, pagod sa kaguluhan ng gabi. Ngunit para sa kanya, ang gabi ay ngayon palang nagsisimula. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga laman ng lihim na kompartimento. Ang plastic pouch ay naglalaman ng mga resibo, bank statement mula sa mga bangkong hindi pamilyar sa kanya, at isang sulat kamay na listahan ng mga petsa at pangalan. Ang hard drive naman ay maliit at itim, isang modernong bagay na tila hindi nababagay sa loob ng isang antigong music box. Gabi na. Ang mga pulis ay nakaalis na. Ang kanyang pamilya, ang tunay at ang mga traidor ay nasa kani-kanilang mga silid na. Nag-iisa siya, dala ang mga bagong tuklas na kayamanan, nagkulong siya sa kanyang opisina. Ikinabit niya ang hard drive sa kanyang personal na laptop. Huminga siya ng malalim bago i-double-click ang nag-iisang folder sa loob. Ang pangalan ng folder, para kay Papa. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Kahit sa gitna ng panganib, kahit sa kanyang pagtatago, hindi siya kinalimutan ni Isabela. Nag-iwan ito ng isang testamento. Hindi ng yaman, kundi ng katotohanan. Binuksan niya ang unang file. Isang dokumento, isang journal. Ang mga salita ay hindi kay Isabela. Ang mga ito ay isinulat ng isang lalaki. Ang pangalan sa itaas ng pahina, Miguel Reyes. Hindi Attorney Reyes, isang ibang apelyido. Sa pagbasa niya, dahan-dahang nabuo ang isang kwento. Ang kwento ng isang batang independent journalist na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa kontrata ng Belmonte Corporation. Ang kwento ng kung paano niya nakilala ang anak ng CEO, si Isabela. Ang kwento ng kung paano sila umibig. Siya pala, ang mamamahayag na tinutulan niya, ang lalaking minahal ni Isabela, ang ama ng kanyang mga apo. Habang nagbabasa si Don Alejandro, ang galit niya noon sa lalaki ay napalitan ng isang malalim na paggalang at matinding pagsisisi. Si Miguel ay hindi lang isang simpleng mamamahayag. Isa siyang matapang na tao na handang isugal ang lahat para sa katotohanan. Ang journal ay naglalaman ng mga detalye ng kanilang investigasyon, mga pekeng kontrata, mga ghost project, mga milyon-milyong pisong ibinubulsa ni Rafael gamit ang mga shell company. At pagkatapos, ang huling entry sa journal. Ang petsa ay isang araw
bago ang aksidente sa barko. Malapit na kami, mahal ko. Isang ebidensya na lang, isang pirma, at mabubunyag na natin ang lahat ng pagnanakaw ni Rafael. Pagkatapos nito, malaya na tayo. Magpapakalayo tayo. Bubuo ng sarili nating pamilya. Malayo sa kasinungalingan ng Makati. Mahal na mahal kita, Isabela. Iyon na ang huli. Pagkatapos noon, blanko na. Kinagat ni Don Alejandro ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang si Isabela ang target. Pinatay nila si Miguel at ang aksidente sa barko, iyon ang takip sa lahat. Binuksan niya ang iba pang mga files, mga kopya ng mga bank transfer papunta sa mga account sa Cayman Islands na nakapangalan kay Rafael. Mga audio recording ng mga pag-uusap ni Rafael sa mga politiko, kung saan malinaw na pinag-uusapan nila ang mga lagay, mga litrato, at ang pinakahuli, isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay medyo madilim. Tila kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ngunit malinaw ang boses. Boses ni Rafael. Wala nang dapat ipag-alala. Sabi nito, ang reporter ay naaksidente na. Ang pinsan ko naman ay nasa gitna na ng karagatan. Sa oras na lumubog ang barkong yan, wala nang ebidensya, wala nang saksi. Akin na ang lahat. Iyon na. Ang ebidensyang hinahanap niya. Ang testamento ni Isabela. Ang hatol ni Rafael. Isinara ni Don Alejandro ang laptop. Ang pagod at pagkatalo na naramdaman niya kanina ay ganap na naglaho. Ang natira ay isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay para kay Isabela, para kay Miguel, at para sa 3 bata na natutulog sa kabilang silid, na inalisan ng mga magulang. Hindi na siya ang hari na nagtatago. Hindi na siya ang general na gumuguhit ng plano. Isa na siyang ama na maniningil ng utang. Pinagmasdan niya ang pagsikat ng araw mula sa kanyang bintana. Isang bagong araw, isang araw ng paghuhukom. Hindi na siya natatakot. Ang lahat ng maaari nilang kunin sa kanya ay nakuha na nila 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, siya naman ang sisingil. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakamatapat na executive assistant, isang babaeng nagtatrabaho na para sa kanya bago pa man dumating si Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang bakal na martilyo. Cynthia, makinig ka. Magpatawag ka ng isang emergency public hearing para sa lahat ng board members at stockholders. Ngayon din, sabihin mong ibubunyag ng CEO ang lahat. Ang boardroom ng Belmonte Corporation ay hindi pa kailanman naging ganoon kapuno at katahimik. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, isang halo ng pagtataka, kaba, at kasakiman. Ang mga miyembro ng board, mga maimpluwensyang stockholder, at piling miyembro ng media ay naroon, nagbubulungan, sinusubukang hulaan kung ano ang malaking revelasyon ng matandang Belmonte. Sa unahan ng mahabang mesa, naupo si Don Alejandro. Sa kanyang hitsura, walang sinuman ang makakapagsabing ilang oras lang ang nakalipas ay isa siyang sirang-sirang tao na nakaluhod sa damuhan. Ngayon, siya ay kalmado. Ang kanyang suot na itim na suit ay tila isang baluti. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa kanyang kanan, naupo si Rafael, ang CEO in waiting. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting inis sa biglaang pagpupulong, ngunit sa ilalim nito ay isang kumpiyansa. Ano pa ba ang maaaring gawin ng matanda? Isang walang lamang pagbabanta, marahil. Isang huling pagkapit sa kapangyarihan. Sa tabi ni Rafael ay si Doña Corazon, ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang kapatid. Handang suporta na suportahan ang kanyang kuya sa anumang krisis na idudulot nito. Salamat sa inyong pagdalo sa maikling paunawa. Nagsimula si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas.
umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ko na ito patatagalin. Mayroon lamang akong gustong ibahagi sa inyo. Isang kwento. Nagsimula siyang magsalita. Isinalaysay niya ang kwento ng isang batang babae na minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Isinalaysay niya ang pagkawala nito at ang kanyang 20 taong pagluluksa. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng lahat ay napako sa kanya. At kamakailan lang, patuloy niya, natuklasan ko na ang aking pagluluksa ay batay sa isang kasinungalingan, isang senyas mula sa kanya, at ang malaking screen sa likod niya ay biglang nag-ilaw. Ang unang lumabas ay ang kopya ng DNA result. 99.98%, isang mahinang bulungan ang nagsimula sa silid. Nakita ni Don Alejandro ang pagkagulat sa mukha ng mga tao at ang unang kislap ng takot sa mga mata ni Rafael at Corazon. Oo, sabi ni Don Alejandro. Buhay ang dugo ng aking anak. Mayroon akong 3 apo. At dahil dito, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas at tumigas. Nagsimula akong magtanong, kung buhay ang kanyang mga anak, nasaan ang ina? Ano talaga ang nangyari sa kanya? Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya mula sa hard drive ni Isabela, ang mga bank statement, ang mga pekeng kontrata na may pirma ni Rafael, ang mga litrato niya kasama ang mga tiwaling politiko. Ang bawat slide ay isang suntok sa mukha ni Rafael na ngayon ay hindi na makaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pawang mga kasinungalingan. Sigaw ni Corazon. Tumatayo. Gawa-gawa lang yan ng isang matandang nalilito na. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Rafael. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi niya, ay ito. Pinindot niya ang play, ang audio recording. Ang boses ni Rafael malinaw at hindi maikakaila habang ipinagmamalaki ang pagpapalubog sa isang barko at ang pag-aaksidente sa isang reporter. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong boardroom. Ang lahat ng mga mata na kanina'y nasa screen ay ngayon nakatutok na kay Rafael. Doon, bumigay ang maskara. Hindi totoo yan, sigaw ni Rafael. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Gusto niyo lang akong sirain, tito. Dahil naiinggit kayo. Dahil mas magaling ako sa inyo. Ako ang nagpalago ng kumpanyang ito habang kayo ay nagluluksa sa isang multo. Ang kanyang pagtanggi ay malakas. Puno ng galit. Ang ilan sa mga board members na matagal na niyang kaalyado ay nagsimulang magpakita ng pagdududa. Tila naniniwala sa kanyang sinasabi. Nagsimula siyang maglakad, umarte, itinuturo si Don Alejandro. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang desperadong matanda na ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Halos makuha na niya ang simpatya ng ilan. Halos maniwala na sila sa kanyang palabas. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng boardroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. Isang boses ng babae, pamilyar at parang isang multo mula sa nakaraan, ang bumasag sa tensyon. Ang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 20 taong pagtitiis. Hindi kasinungalingan ang lahat ng yan, Rafael. Dahan-dahan, isang babae ang humakbang papasok mula sa dilim ng pasilyo patungo sa liwanag ng boardroom. Payat siya. Simple ang kanyang damit. Ngunit ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay hindi makakalimutan ng sinuman sa silid na yon. Dahil ako ang saksi. Natigilan si Rafael. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang kulay ay nawala. Naging kasing putla ng papel. Si Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Nakatayo sa may pinto, buhay na buhay, ay si Isabela Valmonte. Ang pagpasok ni Isabela ay parang isang bomba ng katahimikan na sumabog sa loob ng boardroom. Ang mga bulungan ay namatay. Ang paghinga ay napigil.
Maging ang mga kamera ng media ay sandaling natigilan, tila hindi sigurado kung ang nakikita ba nila ay isang multo o isang milagro. Ngunit para kay Don Alejandro, hindi ito multo. Ang babaeng nakatayo roon, mas payat, mas matanda, at may bakas ng pait sa mga mata na wala roon dati ay ang kanyang anak, ang kanyang Isabela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, ang 20 taon ng sakit, ng distansya, ng mga non-sinabing salita ay naglaho. Walang salitang namutawi, tanging isang tahimik na pag-unawa, isang pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Don Alejandro, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan. Ang unang nakabawi ng ulirat ay si Corazon. Hindi, hindi ka totoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Patay ka na. Hindi, tiya, sagot ni Isabela. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa ama, patungo sa tiyahin, malamig at matatag. Pinilit niyo akong maging patay. Pinilit niyo akong magtago. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang lahat ay umurong para bigyan siya ng daan. Huminto siya sa harap ni Rafael na ngayon ay parang isang estatuwang unti-unting gumuho. Minahal kita, Rafael, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng pait. Tinuring kitang kapatid, pero sinira mo ang lahat. Pinatay mo ang lalaking mahal ko, ang ama ng mga anak ko. Sinubukan mo akong ipapatay at sinubukan mong sirain ang sarili mong pamilya. Para saan? Para sa lahat ng ito? Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng marangyang boardroom. Para sa pera na hindi mo naman madadala sa hukay? Iyon na ang huling salita, ang huling pako sa kabaong. Ang pagtanggi ni Rafael ay naglaho, napalitan ng isang desperadong, hayop na takot. Tumalikod siya at sinubukang tumakbo, ngunit hinarangan na ng mga gwardiya ng gusali ang pinto. Sa isang sulok, si Doña Corazon ay biglang napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Ngunit alam ni Don Alejandro at marahil ni Isabela na hindi ito atake sa puso. Ito ang pagbagsak ng isang reynang nawalan ng kaharian. Ang imperyong binuo niya sa kasinungalingan at dugo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang sumunod na mga oras ay isang mabilis na paggulong ng mga pangyayari. Mga pulis, mga abogado, mga sigawan, at mga kumikinang na flash ng kamera. Si Rafael ay inaresto. Si Corazon ay isinugod sa ospital. Ang Belmonte Corporation ay nasa gitna ng pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan nito. Ngunit si Don Alejandro ay wala na roon. Kasama niya si Isabela sa isang tahimik na opisina malayo sa gulo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, magkaharap sila. Hindi bilang CEO at tagapagmana, kundi bilang ama at anak. Ikinuwento ni Isabela ang lahat. Kung paano siya nakatakas sa barko bago ito tuluyang lumubog, sa tulong ng isang matapat na tripulante na sinuhulan ni Miguel, kung paano siya nanganak nang mag-isa sa isang malayong probinsya at kung paano siya namuhay sa takot, palipat-lipat ng lugar, palaging nakatingin sa kanyang likuran. Bakit hindi ka bumalik, anak? Tanong ni Don Alejandro. Ang boses ay basag. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Dahil may mga mata si Rafael sa lahat ng dako, Papa. Sagot ni Isabela. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May banta siya sa akin. Isang maling galaw ko lang o paglapit ko sa'yo, mawawala ang mga anak ko. Kaya tiniis ko, naghintay ako. At nang malaman kong nahanap mo na sila, alam kong ito na ang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang huling pader sa puso ni Don Alejandro ay gumuho. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. Ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. Patawad kung naging masama akong ama.
Patawad kung mas pinili ko ang kumpanya kaysa sayo. Tapos na yon, Papa, sabi ni Isabela. At sa wakas, niyakap niya ang kanyang ama. Isang yakap na naghilom sa 20 taon ng sugat. Makalipas ang ilang buwan, ang alikabok ay nagsimulang humupa. Naibenta ni Don Alejandro ang karamihan sa kanyang shares sa Valmonte Corporation. Ginamit niya ang pera para magtayo ng isang foundation, ang Isabela and Miguel Valmonte Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mga batang ulila at mga biktima ng korupsyon. Ang mansyon sa Makati ay naibenta na rin. Ang huling eksena ay wala na sa gitna ng magulong syudad. Ito ay nasa isang simpleng bahay na nakatayo sa isang burol sa Batangas kung saan tanaw ang dagat. Ang hangin ay sariwa at ang tanging ingay ay ang halakhak ng mga bata. Si Leo, Luna at Sofia ay naghahabulan sa malawak na damuhan. Si Isabela, na ngayon ay may ngiti na ulit sa kanyang mga labi, ay naghahanda ng merienda. At si Don Alejandro, nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa beranda, ay pinapanood silang lahat. Hindi na siya ang makapangyarihang Don ng Makati. Siya na lang si Lolo Alejandro. At sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kayamanan. Ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Tumingin si Don Alejandro sa malayo. Ang dilim ay nawala na. Ang mga anino ay naglaho na. Ang naiwan na lamang ay ang liwanag ng pamilya at katarungan. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong sa wakas ay payapa na.